Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mahigit 100 ang sugatan sa magdamagang sunog sa isang pasilidad sa loob ng Cavite Economic Zone. 10 sa mga biktima malala ang kondisyon habang may 4 pang nawawala. Hindi po ito ang unang beses na nagkasunog sa gusali. At dahil hindi sa klaw ng Bureau of Fire Protection ang Economic Zone, maugong ang panawagan ngayon para sa isang walang itinatagong investigasyon sa nangyaring sunog. Nakatutok si Mav Gonzales. Kitang-kita ang tindi ng sunog sa Cavite Economic Zone nagsimula alas 6 kagabi. Nang magpapalitan ng shift ang mga empleyado sa pabrika ng House Technology Industries na 6 na hektarya ang lawak. Biglang nagkalat daw yung apoy. Andun yung mga pintura, di ba? Yung mga insulator. Madali kasi magkalat ang apoy sa mga ganong elemento. Itinaas ang alarma sa Task Force Delta, kaya kinailangang rumesponde ang dagdag firefighting units mula sa iba pang distrito. Ginalus, Mila Lending. 104 na naitalang sugatan ang isinugot sa Divine Grace Medical Center at sa General Trias Hospital. 10 ang kritikal ang lagay. Ilan sa mga empleyado tumalon para makaligtas. Mabilis po, ma'am, yung sunog. Malakas yung yung buga ng apoy na may nag-aalam. Lapnos po yung kamay niya, taka yung dito yung sa mamukha niya. Kasi inunan niya muna yung mga tauhan niya palabas bago siya. Balisa ang kanilang mga kaanak. Mabilis lang daw yung pangyayari nung nakita nilang may umapoy. Tapos yung pinalabas niya yung mga tao niya, yung styro daw sa taas, yun daw yung nasunog. Tapos yung paglingon na nila, seconds lang daw. Nasa 3rd floor pa kasi sila kaya yung nasunog talaga yung ganto niya. At nanlulumo. Nakakalbo daw yung ulo, tapos nagkakasugat yung muka. Ang ilan, galit. Yung pasyente namin, ma'am, hindi pa raw alas 6 pa dyan, hindi man inaasikaso. Ay kami galing Batangas pa, hindi naman nila inaasikaso, kaya ililipat namin na ospital. Panay ang punta ko doon, mayroon pa nakapasok sa OR. Ang anin po namin, gusto din namin maano yung kapatid namin. Kasi sunog na nga nung nakakausap na po, okay naman siya. Kaso nga lang, yung mukha niya sunog na sunog, pati hanggang paa. Siyempre, maapdi yun. Kwento kay Adrian ng kapatid niyang sugatan, maraming natrap sa gusali. Nagmi-meeting po daw sila, biglang parang may sumabog po daw. Tapos yun, nagkagulo na sila, hanggang sa nagsiksikan na sila Hindi na sila nakalabas, natrap sila sa loob. Yung kapatid ko po, nakagapang lang daw siya. Akala daw niya, patay na siya. Yung mga nagapangan niya, yun, mga patay na. Buti siya, nakaligtas pa. 44 pa ang nasa ospital. Sasagutin daw ng kumpanya ang pagpapagamot sa kanila. Sa head count ng kumpanya, 4 pa ang nawawala. Hanggang umaga, naglalagablab pa rin ang gusali. Mahigit 12 oras nang nasusunog itong gusali pero hanggang ngayon ay malaki pa rin ang apoy. Kapag tuluyan na itong naapula, doon palang makakapag-mapping operation para makita kung meron ngang nasawi sa insidente. Sa paunang investigasyon, sa power saw ng pabrika nag-umpisa ang sunog. Nasa 5 hanggang 7 bilyong piso ang halaga ng pinsala. Nagkasunog na rin sa HTI noong 2013. Sa sinasabing fire exit ng gusali, makikitang may nakaharang. Iimbestigahan pa kung may pagkukulang ang kumpanya sa fire safety. Sa labas ng Cavite Economic Zone, hiling ng mga nagrally, transparent na investigasyon. Hindi sakop ng Bureau of Fire Protection ang Philippine Economic Zone Authority. Ang fire inspection permit sa mga pabrika, PEZA ang nag-i-issue. The EPSA administrator has yielded jurisdiction to the BFP and the SOCO to conduct the investigation. So there is no cover-up whatsoever. So that if ever there is negligence or there is any liability concerned, people will have to pay for it. Mav Gonzales, Nakatutok, 24 Oras.